Annyeonghaseyo, Yorobun. Shoutout sa inyo mga chinggu. Sa ngayon ay pag-usapan natin mga lods yung nangyari sa amin. Kasi nung Lunes, may nag-chat sa akin na ano daw na kung ano daw kung release na ba daw ako. Tapos sinabi ko, oo, release ako at naghahanap ako ng trabaho. Dalawa kami ng kaibigan ko. Ngayon, ang sabi niya sa chat, ang company daw nila pinapahanap siya ng dalawang tao dahil nangangailangan sila. Tatlo yata. Ngayon, sabi niya, kung gusto nyo, isi-set up ko kayo at saka diretso na. Tinanong ko kung ano ba, may interview pa ba yan, boss, na pagpunta namin dyan. Baka kasi hindi kami matanggap, tapos sobrang layo ng lugar, baka hindi kami tanggapin, so baka masayang lang yung namin, yung pagod sa biyahe at saka gastos. Tapos sabi niya, walang problema, akong bahala dahil isi-set up daw niya, bali diretso na daw sa labor register. Dahil doon, nakapag-desisyon kami ng kaibigan ko na pumunta dito sa bandang Seoul. Naghanap kami ng pwedeng matuluyan na shelter. Kasi nga gusto naman yung pasukan yung company kasi nga hiring. Tapos maganda yung benefits, may lahat ng benefits meron, libreng bahay, libre pagkain. Tapos siya na daw bahala. Kaya Lunes siya nagchat. Tapos chinat ko siya nung Martes kung kasi sabi niya bukas daw malalaman. Lunes siya nagchat kami Lunes, tapos dapat Martes sasabihin niya. So ngayon nagchat ako sa kanya Martes ng umaga, kaso hindi siya nag-reply. Naisip namin na baka busy siya sa work, kaya hindi na namin siya kinulit. Pero ang desisyon namin, gusto namin puntahan yung company, kaya nagmamadali kaming pumunta ng Seoul, bandang Seoul. Naghanap kami ng shelter, may nahanap naman kaming shelter, doon kami nakatuloy. Kaso Miyerkules, inantay namin yung chat niya. Bali Miyerkules kami napunta ng Seoul, wala pa siyang chat, pati hindi na niya sinin yung yung message ko. Hanggang sa kahapon, wala pa rin. Kasi hinihintay namin yung chat niya, yung message niya kung pupuntahan namin. Kasi nga yung papel namin balak na namin ipasa sa labor, kasi hindi namin naipasa sa labor kasi nga nag-aantay kami. Ngayon Bernis na, wala pa rin siya. Kaya naisipan na namin ipasa sa labor yung papel namin. Kasi napakahirap, no? Umabot pa ng 1 linggo tapos wala man kaming napala. Mahirap pag ganun. Kaya mga tsinggo, pag na-release kayo, talagang wag kayong basta-basta maniniwala sa mga kunwari magsi-set up daw, papapasukin ka daw sa company nila. Ngayon yung Facebook naka-lock. Nag-friend request ako, hindi naman tinanggap yung friend request, hindi niya inaccept. Saka ngayon hindi naman message, saka hindi sinin yung message ko. Napakahirap kasi yung umaasa ka na meron kaso wala. Pag ganun kasi parang parang nagiging scam siya. Nasayang tuloy yung 1 linggo namin pag-aantay na kumbaga nag-aantay kami na yun nga may setup. Pinuntahan pa namin dito, lumipat na kami dito, kinuha na namin yung gamit namin doon sa Daegu kasi nagpalipat na kami dito. Ngayon parang wala kaming napala sa 1 linggong paghihintay doon sa taong yun na magsi-set up. Ngayon wala pala, hindi pala nag-message, hindi na tinitingnan yung message, hindi man lang sinin yung message. Kaya ang hirap pag ganito. Huwag kayong masyadong magtiwala mga lods sa halimbawa sa mga release na tulad ko. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga setup na hindi nyo naman talaga kilala. Yung sa Facebook lang, kasi baka matulad kayo sa amin na na-scam setup pero wala naman pala. Hindi man lang nag-send sa message namin, hindi nag-reply. So wala, hindi namin malalaman kung matutuloy yung setup o hindi. Kaso nasayang yung 1 linggo namin na pag-aantay, pati umastos pa kami.
Eh kung nanatili kami doon sa labor sa Dego, baka nabigyan pa kami ng company. Kaya ano, napakahirap. At sa ngayon mga lods, yun lang no ang update ko. Sana may matutunan kayong mga bagong kaalaman no, patungkol sa release no. Na hindi dapat tayo magtiwala agad sa mga nagme-message lang sa Facebook no, at saka wala naman talagang profile, mga photos niya ano, hindi sa kanya siguro. Kasi nakalock hindi mo pwede matingnan yung ano niya nakalock Tsaka hindi main account, yung ano lang, dami account. Sobrang delikado pag ganun. Kasi baka yung iba kasi namimera pa baka ano pa, hihingan ka pa ng pera para may setup ka. Yung pala, wala. Kaya mas maganda sa labor na lang kumuha para walang hassle. Mahirap din yung setup pag walang pag hindi na-select yung pangalan mo doon sa labor, hindi na-select doon sa company, mahirap din. Maubos yung visa mo sa kaantay sa setup. Marami nang nangyari no, na nagpapa-setup sila. Ang nangyari, hindi na-select yung pangalan doon sa mismong company na setup, kaya naubos nila yung visa. Nag-umpisa na sila magtrabaho, so nagiging ano na yung trabaho nila, nagiging alba na lang. O alba na lang kasi wala silang papel doon, hindi sila rehistrado sa labor. So ngayon no, yun yung mga bagong update. Sana may mga natutunan kayo. Salamat sa panonood mga chinggo, at saka huwag kalimutang i-share ang video na to at mag-like at subscribe. Salamat mga lods.